Bumuo nga pala ako ng EV gamit ang mga perler beads. At ginawa ko rep magnet para idikit sa rep. Plano kang punuin itong rep ko ng mga Pokemon perler beads. Tamang-tama dahil dumating na itong mga order kong perler beads. Mas madaming kulay, mas madami tayong magagawa. Iisa-isahin natin lahat ng Pokemon. Si Bulbasaur nga pala una sa Pokédex, kaya siya ang bubuuin natin. Eto, nagpe-prepare na ako para makapag-start. Nilabas ko na itong mga color, itong platform at itong paggagayahan natin. Ang technique nga pala, inuuna ko na yung mga sulok-sulok. Yung pattern niya mismo dahil kulay black yung pattern, kulay black muna ako natin gagamitin. Eto nga, organize na itong kulay black, kaya start na tayo. Lagi nga pala ako nag-i-start sa ulo, sa gilid ng katawan at yung katawan. Bali kanya-kanya technique nga lang pala to. Mas madali kasi sa akin gawin muna yung katawan bago magkulay. For example, pag all black muna ako. Yun ang technique ko. Ayan, after all black, magbubo naman tayo sa next color. Ang next naman itong color yellow-green. May mga part kasi na color yellow-green sa ulo at sa likod ni Bulbasaur. After ko malagyan lahat ng color yellow-green, move on na ulit tayo sa next color. Ito medyo dark green. O diba, para sa akin mas madali yung ganong technique. At mas nakakasapis si atin kasi para lang tayo nagpipiliin ng mga colors. Dito ko naglalagay na ako ng mata at saka ng bibig. Unti-unti ko na nakikita si Bulbasaur. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mas maraming color, mas maraming magagawa. Pero once na makita mo na malapit na matapos, ay sobrang nakaka-excite na. At ito na tayo sa pinaka-last part, pinaka-last color. Hindi ko sure kung anong color to, pero parang medyo blue light green ang color niya. Iba't iba yung color ni Bulbasaur, hindi lang siya basta green. Pero madali na itong part na to kasi nga naglalagay na lang tayo. Finishing na talaga. At then, ito nga, finish na tayo kay Bulbasaur. Bago ko gawin yung last part, ito nga, nagliligpit muna ako. Ang pinaka-last part na kasi nagagawin natin dito, ipaplansyahin natin siya para magdikit-dikit na siya. Kailangan patungan muna natin to ng parchment paper at saka natin padaanan ng plancha. Kailangan kasi mainitan natin yung mga beads para magdikit-dikit sila. Isa to sa pinaka-most happy yating part. At pagkatapos magplansya, ito na pala ang result. Ayan na, pwede natin siya tanggalin. Basta make sure na hindi mainit bago niya hawakan na. Tenen, o diba, ang ganda. Bali harap likod nga pala siya. Bahala na kayo mamili kung anong gusto niyo, harap o likod dyan. Kasi yung harap niya pwede maging likod, yung likod niya pwede maging harap. Bahala na lang kayo kung anong prepare niyo sa dalawa. So ito nga, direct ka na pala siya sa aming rep. Ayan, dalawa na, huwag kayong magdala, pupunuin natin yan. Hindi na nga pala malungkot si Ibi dahil meron na siyang kasama. O diba, ang cute ni Bulbasaur. So mga kadigos, sino next ating bubuuin? I-comment nyo na. Isang umaga, nag-chat nga pala sa akin si Giselle, ang sabi niya, Kuya Dugs, asawa ko, palitan mo na yung storage rack natin dyan. Kasi sobrang laki, ginawa mo ng tambakan kaya ang daming lamok. Palitan mo na ng maliit, dapat mga sabon ang nakalagay dyan. Okay, I love you. Ito nga pala storage rack namin na dapat sabon lang mga nakalagay. Kaso kung ano-ano na ito nailagay ko, at pinamamahayan na nga ng mga lamok. Kaya ito, inalis ko na at papalitan na namin. Palitan ko nga doon simple lang at yung maliit lang. Dahil mabait at masunurin akong asawa. Ito, bumili ako ng bagong storage rack na maliit lang pero aesthetic. Kaya naman makakadagit, tara, unboxing na natin. So mga kadigo, ito nga pala yung itsura niya at ang kulay niya. At ito na mga parts niya, di ba maliit lang? Hindi na pala kailangan ng instructions dito para buuin. Kasi madali lang naman, patong-patong lang. At saka 5 layers na nga pala itong binili ko para madami mailagay. Kasi mga gamit sa banyo, sa CR, panlinis, yun lang naman mga ilalagay namin dito. At para mailipat-lipat mo ng pwesto, pwede mga natin para itong lagyan ng gulo. At ito nga finish niya, nilagay ko na siya dito sa tabi ng washing machine. O diba, saktong-sakto lang siya. Linis at maluwag pang tignan. Sure, hindi na rin lalamukin dito. At ito nga, nilagay ko na nga dito yung mga sabon, mga powder at saka mga liquid, mga bulak, alcohol at trash bag. O diba, ang ganda, malinis na at organized ng tignan. Hindi na siya mukhang tambakan. Bago ko nga pala makalimutan, meron nga din para itong kasama mga panabit. Kaya ito sinabit ko na rin in case na meron akong isasabi. Bali 5 pirasong panabit nga pala itong mga to. Siguro dito pwede kayo magsabit ng mga brush. O basta ako naman gusto niyo isabit dito. Sakto meron nga rin itong pampabango ng banyo. Hindi ko lang alam kung tawag dito. Kaya yan, sinabit ko na rin. At yung bawat layer nga pala ay pinuno ko na rin ng laman. Mukhang maliit pero marami ka rin pala mailalagay. Pinakita ko nga pala, tinanong ko si Giselle ko ano masasabi niya. At eto naman ang reply niya. Wow, ang ganda! O diba, hindi naman tunog scripted. Naku, hindi talaga siya pwede mag-vlog pero maganda naman talaga. O siya, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!